Hello, kumusta kayo lahat? Tuloy pong eleksyon sa Lunes at yan ang pasya ng Korte Suprema sa kabila ng mga petisyon na i-postpone muna ang halalan dahil sa nangyaring aberya sa mga automated counting machine. Na itong report ni Andrea Bautista. Sa isang special en banc session ng Korte Suprema, ibinasura ang petisyon na pinangunahan ni dating Pangulong Joseph Estrada at ni Attorney Harry Roque na humiling na mapospone ang automated election sa Lunes at mag-manual voting na lamang. Of course, finds no great abuse of discretion on the part of COMELEC, and based on the petitions also, there's a failure to exhaust remedy, which is as I said, no? We should have filed to tell COMELEC first, and they are again raising factual issues, which the court cannot resolve. Sure daw ang petisyon na inihain ni Roque, Estrada at ng Philippine Computer Society. Dapat daw kasi sa COMELEC muna sila pumunta bago sila dumiretso sa Korte Suprema. Ipinatuwa naman ng COMELEC ang desisyon na ito ng Korte. Sayang naman ang preparation namin kung hindi tutuloy. Anyway, lahat naman ng sinasabing glitches naayos na naman namin. Tinanggap naman ni ERAP ang kanyang pagkatalo at nakiusap na lang sa COMELEC na tuparin ang kanilang pangako na sisiguraduhin ang isang malinis na eleksyon. Pero iba ang sentimiento ni Attorney Harry Roque. Simula na po ito ng kamatayan ng ating demokrasya. At ito ang latest na aksyon dito sa Korte Suprema. Andrea Bautista, News 5. Sa Lunes, ito ang hatol ng Supreme Court matapos maghain ng petisyon ang ilang sektor na humihiling na ipagpaliban muna ang halalan dahil sa kabi-kabilang mga aberya at kapalpakan sa mga PICOS machines. Live mula sa Supreme Court sa lungsod ng Maynila, nagpapatrol, Jimmy Nubla. Ted, wala nang ang pitigil sa automated election sa Lunes matapos ibasura ng Korte Suprema ang magkakahiwalay na petisyon na hinangad sanang pigilan nito. Ang mga petisyon ay sinampan ni na dating Pangulong Joseph Estrada, Attorney Harry Roque, Philippine Computer Society at Compact for Peaceful and Democratic Elections. Lahat ng mga petisyon hiniling na huwag ituloy ang automated election sa Lunes. Pero paliwanag ng tagapagsalita ng Korte Suprema na si Attorney Midas Marquez, walang nakitang grave abuse of discretion ng Korte Suprema sa bahagi ng COMELEC para suspindihin ang halalan. Isa pa na biguraw ang mga petitioner na gamitin lahat ng kanilang opsyon bago dumulog sa Korte Suprema. Dahil sa COMELEC daw muna dapat sinampa ang petisyon at hindi agad sa Korte Suprema. Ito ang pahayag kanina ni Attorney Marquez. So it's all systems go as far as the court is concerned. It's all systems go as far as the court is concerned. Salamat, Jimmy Nubla. Kaya, 95% na natin level na tuloy-tuloy na tulong. Sabi, makakapagpalit po tayo ng president. Kaya, we will have a new president by June 30. Ayon sa COMELEC, tuloy ang halalan saan mang bahagi ng bansa. And there will be no postponement because right now we are distributing all the flashcards and hopefully they will be in place by Sunday. Definitely 7 o'clock Monday, May 10, they'll be voting all over the country. Isa sa pong makina ang hindi naglabas ng tamang resulta ng botohan sa testing and sealing kahapon. Ang kwento ng mga guro, tulad ng nangyari sa ibang polling center, hindi nabiling yung mga boto o napunta ang boto sa ibang kandidato sa mga lokal na posisyon nung magsagawa na sila ng mano-manong bilangan. 39 ngayong umaga, partial and on-canvas tally, partner. Unang-una, number 1, Noynoy Aquino, 12,587,406. Pangalawa, Joseph Estrada, 8,015,110. Number 3, Manny Mr. President, we now request the President-elect, Honorable Benigno Simeon Coanco Aquino III, Mr. President. Mr. President, on behalf of the Senate, we join the Philippine nation in congratulating Your Honor on your election as President of the Republic of the Philippines. On behalf of the Filipino nation and the House of the People,
we offer our warmest congratulations to the newly elected President of the Republic of the Philippines. May pula. May pula, oh. Ayun, may isa pa pula. Ha? Discuss it now in the bank, so we will, in the meantime, adjourn because Attorney Vidal would not like to say something unless he wants to say hello. Hello, kumusta kayo lahat? Panyero. Mr. Lintang Bidol voluntarily surrendered last Friday to DILG upon securing a copy of the alias warrant issued by the Comelec and Bank. Hello, kumusta kayo lahat?